Ngayon, aalamin natin ang mga programa at kursong iniaalok sa Philippine Public Safety Academy o PPSA. Kasama si Jail Chief Inspector Ramon C. Revilla, Commandant of Cadets Philippine Public Safety Academy, at sina Cadet Second Class Romelin Hagudilla and Cadet Second Class Joshua Jacob Handonero. Magandang tanghali po sa inyo mga sir, ma'am. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Morning, Joshua. Sir, for Commandant, for Major, ano-ano po yung mga kursong iniaalok sa loob ng akademya para sa mga nais maging bahagi ng public safety? Okay, so the Philippine Public Safety Academy offers two courses. One is the Bachelor of Science in Fire Protection Administration for those who will be joining the BFP later on after they graduate. And the Bachelor of Science in Penology and Corrections Administration. Yun naman po sa mga magjo-join ng Bureau of Jail Management and Penology. Okay. Major, para medyo malinawan lang din yung ating publiko, ano bang pagkakaiba nitong Philippine Public Safety Academy sa ibang akademya? Like yung nabanggit natin kanina, pinag-uusapan natin off-cam, like the PNBA and the other academy. Ano pong pagkakaiba niya? Okay. So, relatively, aside sa bago siya, no, na-create ng academy, I think yung pagkakaiba niya is the developmental training model, which we adopted. We do away with the old traditions of training yung mga cadets namin. Dito, we focus more on coaching and mentoring, paano namin i-train yung mga cadets namin. At yun yung naging kultura ng mga kadete doon sa loob. Okay. Sino-sino po ang maaaring mag-apply o maging kwalipikado para makapasok dito sa Philippine Public Safety Academy? Of course, yung natural-born Filipino citizen, dating FO1 or Fire Officer 1 and Fire Officer 2 or FO2, for those coming from the BFP. So mga in-service na to, at least 2 years in the service. And also JO1 and JO2 sa BJMP naman, na not more than 28 years old upon the appointment. Okay, that's good. At para naman po sa inyong Cadet Second Class Hagudilla and Cadet Second Class Handonero, can you share with us paano naman kayo nahikayat na pumasok sa Academy? Unahin natin si Cadet Hagudilla. So, good morning po. Ako naman po ay nahikayat na pumasok sa PPSA dahil unang-una po, naisip ko po sa aking sarili na qualified po ako, pasok pa po ako sa qualifications. And sa pagpasok ko po, doon ko po nakita or naisip din or doon ko po natanto na kailangan po talaga natin ng magagaling na leaders sa ating mga bureau. So, sa aking experience bilang isang dating JO1, naisip ko po na pinaka-importante po talaga na magkaroon ng matatalino, mabubuti at mga competent na mga leaders natin para po pamunuan ang ating bureau. Okay. Yun po para sa Cadet Handonero. Magandang tanghali po, Sir Joshua Garcia, and sa mga viewers po natin sa PTV4. So sa akin naman po, I grew up, ang parents ko po ay public servant po talaga sila. So that's why I joined the Bureau of Fire Protection way back 2020 for public service. Then that time, dumating na rin po ang PPSA. So I definitely grabbed the opportunity na maging isang commissioned officer soon pag-graduate namin dito. Kasi naniniwala rin po ako na ang public safety service is not just a career. Okay. It requires a heart. It requires your whole capacity na maglingkod sa mga tao. Okay. Yung passion mo talaga sa public service. Yes, Well, sir. kay Ma'am Hagudilla, ano po yung pinaka-challenging part sa iyong journey dito sa pagpasok sa PPSA? At syempre, ano yung mga pinakamasaya mo ditong Ang experience? pinaka-challenging po talaga, sir, is ang maging kalaban mo ang sarili mo. Kumbaga, sa pagpasok namin, mag-isa lang po kami. Madami pong challenges. Doon sa 45 days namin, napakahirap po na pagdaanan yung mga panahon yun kasi puro po doon po kami hinuhubog para magkaroon ng stable na pag-iisip sa mga panahon na kailangang nirarattle ka po talaga doon. Pero kailangan siya, part siya ng iyong training dahil kung tayo po talaga ay papasok sa ating bureau, kapag po may mga nangyayari, kailangan po na matrain tayo para po tayo ay magkaroon ng sound na pag-iisip para magkaroon tayo ng magandang desisyon. Okay. Yun po yung pinaka-challenging po
Ngayon naman po yung mga pinakamasaya ay sa mga classmates ko po dahil napaka-supportive po nila. Sila po yung naging sandalan namin sa isa't isa sa mga panahon na kami po ay mga naghihirap. Ngayon din po, kasali din po doon ang pagsuporta ng aming mga formation officers, ang aming mga key officers po. Kasama na din po ang aming Commandant of Cadets. Okay. Doon po, sir, tinulungan po talaga nila, sir, kami sa aming journey, sa aming cadetship, sir. Okay. Cadet Hanonero? Sa akin naman po, aside po sa challenges na given po ng cadetship sa amin, andito rin po kasi yung outside nga po, we are formerly fire officer and jail officers. Yung iba po sa amin is established na rin po talaga yung buhay outside. May mga kanya-kanyang career at na-build up na rin pong plano. Then, nung pumasok po kami dito po nag-start yung we have to give up, sacrifice, all the things outside just to pursue our career na binuksan po muli. Dahil nga po bago yung PPSA. Aside from that po, sa cadetship po namin is masaya naman po. Ang nagiging masayang parte dito para sa akin is yung mentorship. Yung mentorship po na nakukuha namin sa aming mga formation officers. Of course, to our commandant, our Sir Revilla. And yung sharing of experience po na nakikita ko sa mga classmate ko, considering we are from different regions, we have different upbringings, different situations, regardless kung magkakapares po kami nasa bureau, iba po yung situation ng iba na nasa Mindanao, ako po na taga Luzon, and nasa Visayas. So, isa po to sa mga bagay na nagpapasaya para sa akin sa cadetship. Okay. Well, balik tayo kay Major. Major, doon sa kwento ng mga cadet mo, we see na hindi biro yung pinagdadaan nila in terms of training, hindi lang physical, kundi mental. Now, with that being said, paano po sinisiguro ng PPSA na balanse ito na hindi ito maabuso, na hindi sobra naman sila may stress pagdating sa physical, maging sa mental na? Okay. So, just like any other institution, nag-invest kami hindi lang sa mga kadete natin, but also sa ating mga formation officers and also yung mga faculty natin. So, on a regular basis, yung mga faculty natin, meron silang faculty orientation and faculty strengthening. Yung mga training staff namin or what we call Team PPSA, we always have yung aming director's time na kung saan nagbibigay ng guidance yung aming director. Okay. And also, currently, we are having yung tactical officers training or yung formation officers training na kung saan tinitrain namin yung aming mga formation officers how to handle itong mga cadets. Okay. Kasi nga, kagaya ng sabi ko sa mga kadete, we are still a work in progress. If we want to train the cadets to become leaders, kami yung unang leadership trainee. Okay. Now, I think this is a common question sa publiko. Sa mga ganitong institusyon, lalo sa ganitong mga akademya, pag pumapasok ka, maging seaman, maging police, maging sundalo, dito sa inyo sa PPSA, ano yung stand nyo pagdating sa hazing and initiation? We are proud to say na PPSA is hazing free. Okay. So, the cadets can attest to that na simula nung 2022 up until now, we have no case of hazing. Okay. So, hindi nyo tinotolerate if you see na magkaroon ng ganitong aktibidad o ginagawa yung mga organisasyon sa loob ng inyong akademya? You don't tolerate? Hindi po. Okay, that's good to hear. Now, ano naman po ang inaasahan o mga susunod na hakbang kapag nagtapos na po sa Philippine Public Safety Academy? Of course, kaya nang nabanggit ko kanina, no? So, pagkatapos nila sa Philippine Public Safety Academy, they will be joining again, no, yung bureau na iniwanan nila, the BJMP and the BFP. Okay. So, as go jail ahead. inspectors and fire inspectors. And ano po yung maaaring asahan ng mga bureau na yon na after they study sa PPSA, I mean, do they have improved skills? Can you give us more details about that? Yeah. So, PPSA basically is not just a training institution na kung saan binigyan sila ng kaalaman in terms of knowledge and skills, but also yung character and competency development. Okay. So, they will be expecting a competent and ethical leaders. Okay, that's good to hear. At kapansin-pansin po, Major, na kayo po ay nag-iikot dito sa inyong pagbisita, dito sa amin himpilan, sa PTV. Can you give us details, ano pong layunin ng inyong pagbisita dito? So yung layunin ng aming media tour is yun nga, matrain yung aming mga cadets pagdating sa media relations. Alam naman natin na pagka-graduate ng mga kadete namin, they will become officers. And
for sure, they will be handling other stakeholders at isa na doon ang media. Okay. Panghuli na lang, Major, no? May mga ulat din po na ilan sa kanila na hindi nakapasok sa pagiging sundalo o pulis para po sa mga kabataan na nagnanais pa rin magstay o gusto pa rin manilibihan sa bayan, sa public sector. Ano po may papayo ninyo sa kanila? Sa mga kabataan na naglalayon na mag-join ng public service, ang masasabi ko lamang is maganda tayo, no? I-prepare natin ang ating mga sarili sapagkat walang ibang maglilingkod sa bayan natin kundi tayo lang. Sabi nga ng ating bayani, pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, patuloy kayong mangarap, pagbutihin nyo ang pag-aaral at sama-sama natin na baguhin ang Pilipinas. Okay. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Unahin natin si Cadet Agodelia. Para po sa ating mga manonood, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami po ay marinig, makita ng ating mga sambayanan, makita ng mga ibang tao din na nangangarap at makita din po kami live po para makita po ang mga produkto talaga ng PPSA. Okay. And Cadet Adunero? Sa mga manonood po ng PDV4, sa mga kabataan po, gaya po nyo, dati lang din kaming ganyan na nangarap mag-PMA, mag-PNPA, and ngayon po nagkaroon ng opportunity sa PPSA. So, wag po tumigil mangarap and i-pursue nyo po yung gusto nyo. Yun lamang po. And lastly po, mensahe at paanyaya nyo po sa ating mga manonood na sumali sa PPSA. Major. Okay. So, sa lahat po ng nagdanais, no, na mag-join ng Philippine Public Safety Academy, so ongoing na yung ating processing. Naway patuloy yung inyong pag-prepare para sa ganon ay siguradong makapasa kayo. Inaantay kayo ng ating mga kadete na siyang magme-mentor sa inyo. Okay. Major, before I forget, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo sakaling maging interesado sila na lumahok sa inyong programa? Okay, thank you. So, atin lamang pong i-follow yung ating official Facebook page, Philippine Public Safety Academy. At pwede nyo rin po kaming ma-reach through email, philippinepublicSafetyacademy.gov.edu.ph. Right. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Jail Chief Inspector Ramon C. Revilla, Commandant of Cadets ng Philippine Public Safety Academy, at kina Cadet 2nd Class Romelyn Hagodelia and Cadet 2nd Class Joshua Jacob Handunero. Thank you so much, mga sirs, ma'am.